Yan. Good, good evening, good evening. So, we're live. So, kasama po natin ngayon gabi is si Brigadier General Gerardo Zamudio. Retired General. Opo. Inaano po namin kanina kung dapat ba sa umpisa ba siya o sa dulo sinasabi. Pwede sa unahan, pwede sa likuran. Okay po. Kahit saan. Yun. So, si General Gerardo Zamudio is nakilala namin. Siya yung director ng PhilSCA Flying School, no? So, nakilala namin siya nung pumunta kami. Bumisita yung The Flight Club doon. And inalam namin yung mga programa sa PhilSCA. So, General, pwede po ba kwentuhan muna tayo kung ano po yung nyo? Paano po ba kayo nagsimula sa Philippine Air Force or sa pagiging piloto? Actually, by accident lang yun, Don. JP, magandang gabi and kay Ina. Yes. At sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Nakita ko, laki na ng community nyo, Ina, JP, tsaka Don. Tuloy-tuloy lang natin to, ha? Yes, At kayo ay officially invited doon sa aming programa sa DWIZ. Every Tuesday na ito, mayroon tayong 30 minutes na program doon. Gamitin natin yun para sa pagpapalawak ng mga usapin na mayroong kinlaman sa aviation. At saka, meron din tayo na aviation forum na gagawin sa PhilSCA. That's once a month muna, no? Pero later on, pag nakahanap tayo ng sponsor, ay gagawin natin siyang weekly. At iniimbitahan ko kayo na kayo ay mainstay na doon sa forum na yon. Ang kasama natin doon ay ang grupo ko, yung Philippine Media Network Service Cooperative. Pangalawa, yung Airport Press Club na pinamunuan ni President Ariel Fernandez. At saka yung Southern Metro Manila Press Club naman na pinamunuan ni Noche Kakas. Kasama ko yan, pumunta kami nung isang araw sa PNP Area Unit. Nireceive kami doon na maraming salamat nga pala sa commander ng PNP Air Unit. Kaubayan ko yan. And by the way, ano yung tanong nyo? Nakalimutan ko na tuloy. Ayun, sabi niyo po. Paano kayo nagsimula sa pagpipiloto po? By accident lang yun, JP. Actually, ako yun ay angkor ako sa isang programa sa radyo noong ako'y kabataan pa. Nasa school doon sa Iriga. Biglang mayroong naglanding na helicopter. Sila then ay Lieutenant Art Orticio at saka yung ninong ko si then ay Captain Bisorio na nagininong ko sa kasal. Tapos pagbaba nila doon sa helicopter, kasi located kami sa eskwelahan, University of Northeastern Philippines, UNEP ang tawag doon. So yung school kasi ang may-ari din ng station na pinagtatrabahoan ko that time. So, although ako ay nagtatrabaho ako sa Camarines Sur State Agricultural College bilang isang college instructor, pero pag sa atin, programa ko doon sa radyo. Para musical yung program ko. Tapos biglang naglanding yung helicopter, nakita ko lahat nakapatches. Ang galing ng uniform nila. Sabi ko, first time ko nakakita ng gano'n eh. So sabi ko, gusto ko maging ganyan din. So in-interview ko sila. And then, nalaman nila na ako ay licensed civil engineer. Inibitahan ako nila na mag-exam. So yung pagpunta mo para karoon ng announcement na mayroon sila examination gagawin sa Legazpi. So, nag-exam ako doon. Doon nagsimula lahat. Kaya ako naging piloto. So, naging piloto, naging second lieutenant. Natuwa naman ako kasi mas maganda pala sa Air Force kasi ako, like for example, ay engineer ako pero na-practice ko rin sa Air Force. So, piloto ako sa Air Force, engineer ako sa Air Force, at saka announcer ako sa Air Force. In one ka na pala, General. Nakakatuwa. Yun ang kagandahan sa Air Force kung ano yung dala-dala mo. Pagdating mo doon ay
yun din ang gagawin mo rin. Okay. So, magagawa ka lang. So, okay naman. Naging instructor pilot ako dito sa Fernando Air Base, ang tagal-tagal. And, napunta sa public affairs. Kasi siyempre ako ay nasa radyo, kaya doon ako nakilala First love pala sa yung radyo public pala, affairs. no? First love pala yun. Oo. By accident din, no? Radyo. Jen, hindi pa uso ang 3-in-1. Ikaw na pala ang all-in-one, Jen. Ikaw pala ang pinagmulan. Oo nga, no? Ikaw pala ang pinagmulan ng 3-in-1 na kape, Jen. Pero general, makakapag... Piloto? Engineer. Broadcaster. Engineer. Oo nga, kakatuwa nga eh. Oo. Pero general, makakapag-share po ba kayo ng mga experiences nyo during your service sa Philippine Air Force o yung mga naging experiences nyo as a pilot na talagang tumatak sa inyo during your napaka-normal naman kasi magpalipad, di ba? Tayo naman lumilipad naman na enjoying ang pagpapalipad. Kaya lang, siyempre, dun sa buhay na yun, part na yun, may mga part na muntik-muntika na rin. Pero okay naman, alam mo naman, part yan ng buhay natin. Part yan ng trabaho part na rin natin. naman ng mga naging training natin yan, Jen, di ba? Lahat naman yan na may experience natin, pinaghahandaan naman. Oo nga, oo. Kaya hasa naman tayo dyan. Oo. Bali po, General, yung mga pinalipad niyo po sa Air Force, ano po itong mga aeroplano na... nakita ko sa Facebook niyo, ang dami. Ang unang nilipad ko lang naman ay T-41. Parang yung 172 yan. Diba, no? Okay. Tapos, SF-260, yung yung basic aircraft, trainer aircraft namin. Tapos nailipad ko rin yung turboprop na para mukhang SF-260. Then, ako dapat, punta ako ng Fifth Fighter Wing. Yun ang gusto ko sana eh. So doon ako nag-train sa S211, yung Italian, yung jet na mayroong oxygen na siya, may G-suit, di ba, no? Apo. So, doon, during that time. So, kasi gusto ko yung napanood natin na, alam mo tayo, mga produkto tayo noong Top Gun. Top Gun. Ayan, si JP naka-Top Gun pa na. Top Gun. Ano pa tayo dyan? Doon nagsimula. Produkto tayo niyan eh. Yung mga na-influence tayo, di ba, no? So, kaya doon ko pumunta. Kaya lang, during our time sa class namin, kumuha ng instructor pilots. So, nagpaiwan ng 5. Kami yun na naiwan kasi yung mga nasa taas daw. Nasa taas. So, kami nung naiwan kasi kami yung nasa S211, kami yung trained ng mga fighters. Kaya kami yung naiwan. So, okay naman. Kailan nainggit lang kami. Bihasa. Nainggit kami kasi yung mga classmate namin, naging member sila ng yung Red Aces namin. Parang flyby boys. Exhibition, ganon. Pag dumaraan dito, parang dapat kasama ko dyan. Dapat kasama ka dyan eh. Pero siyempre, pag nasa service ka naman, kung saan ka dadalhin na hindi ka naman pwedeng alam mo naman. Oo. So, pag sinabing dyan ka, hindi ka po pwedeng mag-complain na obey first before you complain. Di ba, no? Just follow orders. Ganun naman sa military. Opo. Wait lang, may tanong ako kay Jen. Jen, anong pinaka-favorite mong napalipad? Diba? Actually, 4 lang naman yun. Kaya lang, siyempre, tumagal ako dito sa P41. Siya paborito ko. Pero kung gugustuhin mo, kung may opportunity sana, gusto mo yung S211 kasi naka-aircon ka doon, naka-oxygen ka, komportable ka. Saka, basta magaan siyang gamitin, di ba? No? Pang flyby, pang formation, napakadali siyang gamitin.
kumpara sa T41, para sa inyo 172, di ba, no? Opo. Na mano-mano ka. Mano-mano. Yeah. Oo. So, ano? Kap, ano yung Kap, Legend? Ano yung isang maganda pang tanong, ano yung challenging sa pagiging piloto sa Air Force. PAP? Oo, sa Air Force. Ako kasi is nag-stay ako sa flying school. So, yung pinupunta lang namin, Fernando Air Base, napunta rin kami ng General Santos. Halos ganun lang ang navigation. But of course, ang pinaka-challenging sa pag nagpapalipad ka ng mga estudyante, yung unang lipad, di ba, no? Yung unang lipad, hato, masakit sa katawan, at saka, alam mo naman, yung mga bagong hawak ng eroplano, kumbaga, abrupt, kaya masakit sa katawan. Yes. And then, pag nag-power on, aabangan mo kasi, di ba, sa amin sa Air Force, yung full stall kami. Pag nag-power on kami, hindi yung basta indication lang talagang kinakailangan kakalimutan. Ay, nawala yata. Si General. Na-disconnect. Wala ata si Jen. Disconnect. Sana makabalik siya. Nabasa mo na ng comment. May nagko-comment pa. Wala na. Si Leonard. Ano na gabi na. Andiyan na Si sila, Lo, sakto. andyan? Andito po, Ayan. So, 95% ang update. Ayan na. Baka pagbalik ni Jen. Okay pa ba yung signal ko? Okay pa naman, no? yung... Yan po. Aba, nakabalik po kayo. Ayan. Na-disconnect lang. Okay. Hello? Apo. Ayan Hello. po. Wala. Ang rest house po yung bahay nyo, General. Mag-ano muna tayo? House tour. Wala pa kayo, ano? Nawala kayo? Hindi po. Ayan po. Wala kayo, ano? Ayan po. Okay na po ba? Okay na. Yan, umakyat lang ako sa second floor kasi wala ng baterya. Sandali muna. Ha? Apo, Ay, okay lang po. Sabi Ano ko, na tayo interview dito? natin, Nagkukwentuhan lang naman. Ano yan, Jen? yan. Kumbaga, rain or shine, tuloy. So, ayan yan. JP, ikaw tumigil ka din. Walang to, Ang sarap nung ngiti mo dito. Ako din, tumigil. Hindi, sa ulan kasi yan. Tuloy. Ayan. Okay po. Ay, ayan. Naririnig nyo na po kami ulit. Pag-usapan natin yung training na dito sa... Yung medyo mic lang po. wala. Medyo... Wala tayong audio. Yan, okay na po. Yan po. Hello? Oo. Pero believe ako sa grupo niya, na-organize kayo na nakita ko very organized, active yung grupo nyo. Ilan na bang members ng club nyo? Hindi Marami na? hindi po namin masabi exact na numbers kasi po yung talaga kami, yung community is parang more on Discord, may pumapasok, nakiki-join sa discussion, sa mga simulation, ganyan. Yun po talaga yung ano namin, parang ano ba ang tawag doon? Style. Yun na po siguro ang ano ngayon Sa hindi kayo nakasama doon sa... sa hindi kayo nakasama doon sa Alpha Aviation, nandun sa Sir Vic Kasibang. Pinalipad kami noong Airbus 320. Ganun pala yun, ano, yung inertia niya. Pag naglagay ka ng throttle, di ba, no? Pag nagbigay ka ng power, yung inertia mo moving forward, ramdam mo talaga eh. Ganun din, walang... pinapa-explain ko doon sa instructor nung Airbus. Sabi ko, paano nakapupunos yung inertia? Kasi di naman gumagalaw yung, di naman nag-move forward yung simulator. Pag nagkakaliwa kanan lang siya, di ba? Nag-tilt sa kaliwa, nagpupunta sa kanan, tapos tumutuwad siya, tapos yumuyuko. Ganun lang eh. Pero yung pag-forward niya, sabi ko, paano niya napupunos yung ganung klaseng inertia niya na para napapahawa ka doon sa... Pag nag-stop ka, mapapahawa ka rin doon sa upuan. Oo, galing ano? Sabi ko, galing talaga. Ibang technology, ano? At saka,
parang nasa loob ka ng Airbus 320, walang pagkakaiba eh. Opo. Yung Kayo po ba lipad dati, niya, nung sa Air Force, may simulator po ba nun mga dati? O diretso na yan? Sa lipad? tuloy na, tuloy diretso na. Oo. Opo. Oo. Okay. Ngayon lang yun, nagkaroon ng mga simulator na ito, no? Opo. Ay, galing pala kami sa sa Coast Guard. Oo, ganda nung engagement namin sa commander ng Philippine Coast Guard at saka sa PNP. And then we found out na yung Coast Guard pala is mag-i-increase sila ng kanilang fleet. Magdadagdag sila ng kanilang air assets. So natutuwa kami sapagkat magandang development nila na mayroon palang government. May government flying school pala. Ngayon, ang challenge nila sa amin ay mag-offer kami ng helicopter pilot training program. Ayan. Kasi karamihan sa mga i-acquire nila ay helicopter. Pati ang PNP, ganun din. Oo. Ang PNP, tingin ko, dadami yung... Ay, nawala ulit si General. Sakto, may nagtanong si Ayan, Ma'am nawala Shanda. si Jen. Itanong natin. Na-disconnect si General. Nag-auto-connect naman ata, no? Parang. So, Sige, pagkabalik ni General, tanong natin tong tanong ni Ma'am Shans. Kasi magandang question din siya. yan. Sabi niya, hello po, the Flight Club and Brigadier General. I have a friend po na gustong maging piloto pero masyadong namamahalan sa flight school. At too old na daw to join military academy. Ano pong advice niyong pathways na pwede niyang kunin instead? Thank you so much po. Thank you, Ma'am Shanda. Magandang ano yan. Si Ma'am Shanda yung programa yung ng government eh. Si Ma'am Shanda yung last na nag-facilitate ng sa Discord. Oo nga, thank you Ma'am Shans. Bilang walang present. Ay, oo. Ng ATR. To the rescue. Si Ma'am Shanda talaga ang to the rescue natin doon. Grabe. Ma'am Shanda, thank you sa pag-host ng ATR discussion. Thank you, Ma'am Shanda. Sabi ni Sir Leonard, kala ko DZMM. At si Lo ay hindi pa rin namin nakikita. Wala pa, wait lang. Nakakailang reinstall ako. Ang susunod niya, magkakaroon na tayo ng ganito dyan doon. Yung laging nasasabi. Pero ang ganda nga nung parang effect ba yun? Yung kay Di ko kasi General? ginagamit camera ko. Effect ba yun? Yung niya? Yung mic? Ganan. Para tayong nasa DZMM nga eh, no? Oo nga eh. Hindi, pati yung parang merong effect na... Static na onti, no? Hindi yung static. Yung... Parang merong equalizer eh. Parang may equalizer. Ayan na siya. Ito na po yung pangalawang guest. Finally, para lang magkaroon ng blurry background. Ayan, congrats. Ito, isa pa congrats natin. Congrats, no? Ay, congrats. No, shout out muna. Thank you. Airbus. Ayan. Yes, officially a flight coach for Sputnik. So, go to the page, chat nyo lang. Ayan, sakto, invite mo na sila. Kung gusto nyo mag-book. No, para sa accurate pricing, you could just go to the page, message, mag-book. Ayan, tapos i-request nyo si Lo. Pwede ba yun? Ayan, pwede naman. Baka pwede nyo invite si General pala kasi sa... Oo, para natuwa siya sa Airbus eh, no? Natuwa siya sa Airbus Pwede, kausapin ko sila. Sabihin natin kay Jen. Oo. Eto na ata, bumalik na ata si General. Pero nagko-connect pa. Wala. Opo, ayan, Jen, narinig po namin kayo, pero yung video po, wala pa. Wala pong video. Bakit wala kayo? Hindi ko mapakinggan. Hello? Pero may audio naman. Meron po. Yung video lang po siguro hindi po na-i-allow kanina. Sige, okay na yan. Kahit na wala na ang video, audio na lang. Lagay mo na lang yung picture ni Sayang naman, General. May problema ata yung signal namin dito sa... Actually, doon. Batangas. Normal naman po talaga. Picture na lang.
Picture na lang lagay mo kay General. Para meron lang placeholder. Sige. So, General, meron pong nagtanong kasi dito. Marunong kayo dyan, ha? May nagtanong po dito sa comment section natin na, hello po TFC and General. I have a friend po na gusto maging piloto pero masyadong namamahalan sa flight school at too old na daw po to join the military academy. Ano pong advice niyong pathways na pwede niyang kunin instead? Thank you. Okay, nawala ko lang si General. And we'll be right back. Yes. Ayun, Lo, tuloy mo. Balik mo yung sinasabi mo sa Sputnik. Ayun, alam ko pwede mag-request ng flight coach. Pero lahat naman ng flight coach doon, very, very competent. So, kahit hindi ako... Everyday ka ba, Lo? Everyday ka nasa Sputnik? Not necessarily. Pag na-assignan lang ako ng... okay. Nang lipad. Kaya, go guys. Book lang. Pero magkano na ngayon doon, Lo? Magkano na per hour? May kasi sayang there was a promo 4,999 pero kaka-expire lang. So I think bumalik na sa 888. Parang 50 off. So 888K. Pero yun nga, like I said, message the page, book sa website and all that para mas accurate yung pricing. Okay. Yeah. Ayun. Guys, ano yun? Malaking 1:1 na Airbus 320 flight deck. Sobrang ganda. Hanggat ngayon na-amaze pa rin ako sa sim na yun. Yun pa naman ang dream mo. Pag nandun ka dream aircraft. Parang yun no? Ayun na nga Yun na rin Ito na talaga, simulator na talaga, hindi ka na sa Hindi na ako sa bahay. Hindi na ako sa bahay nagsisim. Ayan, sakto. Ayan ulit si General. May camera na. Ayan. Ayan po, mas malinaw. Ayan. Pairamin ko nga kayo ng Zoom para yun ang gamitin natin. Thank you, Jen. Ayun, General, question kanina. Yung Zoom ko ang gamitin ninyo palagi na. Oo. Salamat po. Narinig ko po yung question kanina. Ito po. Naputol ako naputol. Naputol ako. Ito po yung comment, sabi po, hello po TFC and General. I have a friend po na gusto maging piloto pero masyadong namamahalan sa flight school at too old na daw to join military academy. Ano pong advice niyong pathways na pwede niyang kunin instead? Thank you. Pag matanda na, yung anak niya na lang siguro, no? Yung anak niya na lang. Pwede naman yun. Gano'n kasi katanda kasi minsan talaga, kasi kung matanda na, di ba, yung minsan na late na yung realization mo na, pwede ko palang gusto kong magpiloto eh. Lang, pwede naman ipurso yan sa magitan ng kanyang anak. Oo. So, baka naman hindi gano'n matanda po. Ngayon, kung gusto naman talaga magpalipad lang, maraming flying school. Maraming flying school naman. Actually, pag gusto mo lang lumipad, itanong natin doon sa Airbus. Alam ko ay 1 hour is 30,000 pero may lipad mo ay yung 320, di ba Airbus na. Ay, Jen, kakapasok na po pala nilo. Mayroon naman diyan mga sige pa, Jen. Actually, Jen, si Lawrence po. Tapos may mga flying school din. Per hour din, bayad. Diba? 9,000 to 11,000 lang naman nata yan. General, ano pa lang daw po? 27 years 27. 27 pa lang, Jen. So, medyo bata pa naman po. Pero hindi na siya pasok sa ng Air Force. Bata pa yun. Pwede naman. Sa military, hindi na po yata pasok yung age, no, General? Pag ganun. Too old na daw for PMA. 26 ang alam ko sa regular. Tapos alam ko naman ay POTC baka hanggang 29 ata. But merong isang entry point sa AUP na pwede nilang gamitin yung siguro yung circle number 4
Yung Ang circular number 4, circular number 4. ang kinakailangan doon Circular number ay meron kang license. Circular number 4. License ka, ROTC graduate ka, pwede kang pumasok sa Army, Air Force, Navy. Alam ko is pwedeng gamitin yung program na yan. Okay po. General, medyo na ano ata yung camera nyo? Nalaglag ba? Ano ba nangyari? Ano pang tanong yan? Nalaglag po ba? Ito po. Since General, parang pinapag-usapan natin sa DWIZ and APA Pilipinas yung current situation ng aviation dito sa Philippines. So, ang question lang po namin, sa pananaw nyo po, ano po yung mga current na parang challenges na hinaharap ng mga gusto pumasok or gusto maging piloto and yung industry ng aviation sa Philippines ngayon? Malaki ang problemang aayusin natin, ano? Kasi maraming mga dapat i-troubleshoot tayo dahil unang-una, ang laki ng demand, nasa 649,000 ang kinakailangan na dagdag na pilots, di ba, no? Up to 2043 yan eh. Ano yan? Data yan ng Boeing at saka ng Airbus na 649,000. Worldwide po to, worldwide. Ngayon, buong mundo yan. Piloto lang yan. Magtataka ka kung bakit walang trabaho yung mga graduates sa flying school. So, sa pag-research ko ngayon ay nakita ko na unang-una ay dahil dun sa insurance. Ang insurance pala, ang sinasabi roon kapag flying school, less than 500, parang yung premium ay mas mataas pag less than 500 ang flying hours mo. And then, sa commercial airlines naman, ang dahilan kung bakit mataas yung flying time na kinakailangan, kasi ang gusto nila ay nasa mga 1,000 yung flying time. Diba, no? So, ito, dapat himayin natin ito. Ang paano natin himayin yan, ang tingin ko rito ay dapat mayroong mag-orchestrate na ahensya ng gobyerno. Nakita ko na agency ng government na dapat mag-orchestrate dito, pagpatawag ng meeting ay ang DOTR, di ba? Parang ipatanong, paano naman makakapag-build up ng flying time yung mga bagong graduate? Meron ako nakausap na batikan na rin, seasoned pilot na rin, instructor pilot. Ang gusto ko rin itong i-confirm sa CAAP, kaya sinasama ko yung taga-CAAP doon sa programa natin para malaman natin at i-confirm sa kanya. Yung kagandahan ko, doon sa programa natin, meron tayong taga-CAAP kasi yung mga data hawak ng CAAP. But ako, nag-relay lang ako doon sa nabanggit sa akin na sabi ko nga gusto kong i-confirm nito na declining yung enrollees, yung nag-graduate ng flight instructors. So, sabi niya, darating ang panahon na magkakaroon tayo ng problema sa mga flight instructors. So, ang sinasabi natin na problema, yung qualified. Maraming flight instructor, pero yung qualified, diba, no? Yung 500. Ngayon, ang isa pang kinakalungkot ko na malaman, bakit marami tayo mga commercial airlines na may mga piloto galing sa India, galing sa... wala na bang qualified sa mga Pilipino? Gagaling natin, di ba? No? Para bang, baka pwedeng ipatawag, kaya nga ito gusto ko rin itong iparating sa mga legislators natin, na baka may pwedeng gawin. Alam mo naman, minsan, pag-uusapan yan pagdating ng budget hearing, di ba? No? So baka pagdating doon sa budget hearing, kung sino yung concerned government agency, tanungin, ano bang pwedeng gawin natin? Kasi baka mayroong pwedeng gawin eh. Alam nga naman na walang pwedeng gawin ng gobyerno na protektahan niya yung mga
citizens niya na ang sabi ni Patrick Roa, oo, di ba, napakinggan niyo si Patrick Roa na mayroon tayo more or less 1,000 na mga type rated, may type ratings na nagbayad dyan ng ilan pang milyon ngayon? 1.5, 2 million na rin po. 2 million. Ibig sabihin na, 2 million na rin po. So kung 1,000, nasa ilang bilyon yan? Nasa mga 2 billion pinag-uusapan na hanggang 3 billion yan. So ang sabi ni Patrick Roa ay ang karamihan dyan, mga anak ng OFW na ginastos nila yung pera nila para magkaroon ng type rating. Pero wala silang trabaho ngayon. Yan ang, walang opportunity kasi ninanakaw nung ibang bansa na dapat may gagawin tayo. Alam nga naman na walang gagawin ng gobyerno, nasa kanya ang nag-regulate, nasa kanya yung nagtatax, nasa kanya yung nagbibigay ng permit, mayor's permit, nagbibigay ng DTI, ng negosyo, di ba, no? Lahat nasa kanyang kapangyarihan eh. So, ang dapat lang dito ay naiparating, baka hindi rin alam ng gobyerno. In fairness sa kanila, baka hindi alam, kaya nangyayari ito. So, kaya nga, tama yung grupo ninyo, meron tayong flight club. Ngayon na, ma-organize na natin yung National Association of Student Pilots para sila ay magsilbing kasama kayo na na-organize na natin yan. May mga 6 ng nationwide yan, 42 schools. Ngayon, very organized naman yung flying schools para sila yung magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa nangyayari sa baba. Diba, no? Kasi baka hindi alam ng taas na nangyayari ito. Magkaroon tayo ng boses at ipaalam natin na nangyayari ito. Naninanakawan tayo ng oportunidad. So, ano pang saysay na ikaw nagdadala ka ng flag, di ba? Nakalagay pa sa aeroplano mo yung flag natin, baka tapos sa mga piloto mo naman pala ay galing sa mga bansa. Nasaan ang patriotism mo noon? Nasaan ang pagmamahal mo sa bansa mo? Ibig sabihin, kapag dinala mo yung flag natin, dapat ang kasabay doon ay yung pagmamahal mo sa mga kababayan mo. Diba? Pero, Jen, magandang ano yan ha, magandang adhikain yan. Kumbaga, may nakikita tayong problema at yung adhikain nyo is to solve yung ganung problema. Yeah, solve natin. Oo. Ang kinakailangan dito ay may parating doon sa mga concerned government agency. Siguro una ay ang very supportive sa atin ay si Senator Cayetano. So baka pwedeng sumama kayo, audience tayo, mag-seek tayo hingi tayo ng audience kay Senator Cayetano. Ipaalam natin 'to nangyayari na ito, di ba? No? Kasi sayang that's 649,000. Alam nga naman titingnan lang natin 'yan. At yung 649,000 na yan ay kukunin ng ibang bansa kasi baka hindi tayo nakakagawa ng konkretong programa. Dapat gumawa tayo ng konkretong programa. Kung ano mang programa na magkakasunduan, kasi ito ay dapat merong stakeholder engagement na gagawin. Strategic sa level ng mga may-ari ng mga airlines at saka yung sa general aviation, pati yung mga government agency na mayroong stake dito sa issue na ito. Opo. Sama-sama po talaga dapat lahat yan. Tayo magsalita tayo. Magsalita dapat tayo. Dapat sama-sama lahat po dyan. Magsalita tayo. Kasi ang makikinabang ho rito, taong bayan. Diba? Oo, kasi pag natulungan natin yung mga kabayan natin na maging piloto sila sa ibang bansa, dahil mayroon tayong konkretong programa na mag-build up sila ng flying time at makalipad sila sa mga commercial airlines, alam mo, 25% yan, ibabayad mo sa gobyerno, so kikita tayo eh. At saka yung pride na tayo ay hindi na tayo supplier ng mga helper. Supplier tayo ng mga piloto. Yes. Diba? So, yung respeto na may earn natin sa buong mundo niyan, napakataas. Pag sinabing Pilipino, magaling na piloto. Yun ang i-aspire natin. Yun ang... Yan. Tatak natin is magaling na piloto. Diba, no? Yeah. Tatak, Pilipino. Napakaganda ng vision, yung vision, no? Vision, So, yun nga po, General. Pero doon sa...
Sige. Sorry. Hindi, doon lang, General, sa na-mention mo na parang yung mga local airlines natin is ang hinahire nila, minsan mas prefer pa nila na taga-ibang bansa. Gusto ko lang malaman na, sa opinion mo lang, compared po sa ibang bansa, parang nasan tayo sa larangan ng pilot training opportunities para sa mga Filipino pilot? Like, ano yung mga strengths and weaknesses natin as of now, yung flight training natin, compared siguro sa training nila sa ibang bansa? Yung may Yan ang pagmamalaki sasagutin natin ng ating forum. Yung magkakaroon tayo ng monthly forum, aalamin natin, isuswot natin yan kasi may mga resource person tayo. Pero ito lang masasabi ko, bakit yung mga ibang bansa, kumukuha sila ng type rating dito sa Pilipinas? Yun ang sabi sa akin ni Captain Kasibang eh. Ngayon, kinakausap siya ng maraming company sa Estados Unidos. Diba, no? Sa US, ibang bansa, mayroon ng pupunta dito sa Alpha Aviation Group na nag-o-offer ng type rating. Kung titingnan mo yung mga flying schools natin, maraming pupunta mga foreigners dito. Yes. Nag-train sila. So ang tanong ko is, kung dito sila nag-train, bakit ang kukunin natin mga piloto galing sa ibang bansa? Sagutin mo nga yun, JP. Kasi the fact na pumupunta sila dito, General, maganda ang training. Maganda yung training. Oo, maganda yung training dito. So bakit nga ba ang mga nakukuhang piloto is yung mga galing pa na ibang bansa? Yun yung kailangan nating alamin. Kaya doon tayo magkakaroon ng pinaplano ni Jen na forum to discuss everything yan. Kumbaga yan yung mga tanong natin. At tanong din ni Jen, bakit? Diba? Kung dito nag-aaral nga naman yung mga foreigners, ibig sabihin magaling. Diba? Para nga tayo, pag mag-aaral tayo sa ibang bansa, sa magandang school. Diba? Lalabas sila, ibig sabihin maganda yung school natin. Diba? Yun ang magandang... yung eskwelahan nyo na lang, diba? Yung, ano bang eskwelahan nyo pinagpulan? Leading edge. Leading edge. Mga bagong eroplano dyan. Opo. Ang mga piloto nyo dyan, mga seasoned pilots yan, na mga retired na Air Force, diba? Marunong sa aerobatics, sa formation, nagpunta ng airlines. So sasabihin mo ba na hindi qualified ito mga instructor pilots natin? Yung equipment ng school ninyo ay ibig sabihin hindi pala kayo qualified maging commercial airline? Diba, no? Pero hindi po qualified po kami. Yun po. Qualified po kami. Kailangan lang po natin alamin kung kaya sa bakit. mga nakakanood, sana po, kunin nyo na kami. Qualified kami. Kasi qualified naman po kami. In fairness sa inyo, yung flying school pinanggalingan ninyo, bilib ako dyan. Kailan ko yung mga piloto ninyo? Mga respetado yan sa Air Force. Yes po. Galing yan sa field. At tumagal yan sa airlines. So, alangan naman na sa pagtuturo nila ay hindi nila isi-share nila yung alam nila sa inyo. Grabe diba, sila. Pag sila nakakasama namin, ang dami nilang binibigay na tips. Ibig sabihin nun, talagang seasoned. Kumbaga, sabi nga ni Jen, seasoned pilot na nga. Hindi ka naman makakapagbigay ng mga ganong impormasyon kung hindi ka, kumbaga, experiencado. Diba? Oo, sa experience. Alam ko, may bago kayong mga aeroplano ata dyan, di ba? Ano yung aeroplano yun nakakapit na kayo? Opo. So, ibig sabihin, di mo pala sapat yun na nag-upgrade kayo bago mga aeroplano nyo, di ba, no? So, marami pa mga flying school ganyan. So, ibig sabihin yan, qualified yung mga graduates natin. So, dapat lang siguro i-call yung attention ng mga airlines na lumabas yung pagka-Pilipino nila. O Pilipino sila. So, diba? Yan yung Jen, kailan natin yan? Kailan ba natin may expect yung binubuo nating kumbaga, forum? Take off na to. Naghinto na. Hinahanap ko lang yung availability ni Sir Raul Del Rosario. Napagaling ni Director General Raul Del Rosario, fighter pilot yan. Pilot, yes. Kilala at saka action man yan si Sir. Kaya pinagmamalaki namin yan. Kaya happy kami na siya yung nasa Kaap ngayon. Yes. At ang deputy niya ay dati naming commanding general, si Sir Lieutenant General Brigues.
action man din yan. So, inahanap ko lang yung availability nila, pero nangako naman na mag-join doon sa ating forum para unang-una, malaman natin kung ano yung programa na dapat sundan natin. Kasi dapat ma-allocate natin yung sarili natin doon sa programa. Dapat sinusuportahan natin yung programa ng gobyerno. Ang isa pang maganda dyan, Jen, dana makasama kami para ma-update natin, no? Bukod pa sa programa nyo, di ba mas maganda maraming programa ang makakaalam niyang yan. Para mas aware lahat. Tsaka i-acknowledge ko kayo doon ng maayos talaga kasi kayo partner ng ating media forum para sa Aviation. Salamat po dyan sa tiwala, Jen. Sa tiwala and sa opportunity. And then para rin naman sa sa future, 'di ba? Yung mga future pilots, mga upcoming pilots, at current pilots para may movement, kumbaga. Tama 'yon. Ang isa pang nakita ko na siguro nagkaroon tayo ng forum, ang gusto ko pa na i-create na awareness na pagtulungan natin 'to, yung i-create natin yung mataas na awareness sa mga policy makers natin yung paggamit ng seaplane. Alam ba na naging guest natin sa programa natin? Iniimbitahan ko kayo na magsama noon Si anong pangalan noon? Si Captain, yung Canadian na nag-iisang seaplane ngayon sa active na seaplane pilot sa Pilipinas. So parang gusto ko na i-advocate sa mga policy maker natin na baka tingnan yung seaplane as an alternative na sasakyan natin kasi tayo archipelagic country tayo. Yan, tama. Viable option. Oo nga, dahil tayo ay archipelagic country tayo, di ba? No, maraming mga islands, maraming mga tubig. So, magkano ba ang cost pag nagpatayo ka ng isang runway? Hindi lang yan billion ang pinag-uusapan dyan. Equipments. Saka daming at saka yung runway. Ang dami yung dadaanan niya, mga DNR. Yan, ang dami yung dadaanan ho niyan. May acquisition pa ng lupa niya. Yung mahal din yung acquisition ng lupa. Plus yung mismong paglatag mo ng... pero sa seaplane, ang hahanapin mo lang yung mga kalmang mga tubig lang. Dami yan ng kalmang tubig sa Pilipinas. Tsaka tingin mo naman dyan, may mga eksperto naman dyan na para makita kung ano yung mga pwedeng landing yun. Sinasabi nyo kung kalmado. Diba? Marami naman ho tayong eksperto dyan na malolocate. Ano bang saan pa pwedeng mag-seaplane landing doon. Marami yan. Marami. Ang kinakailangan lang dito ay mayroong mag-orchestrate na isang departamento ng gobyerno para ito ay may program, may pasok doon sa programa, mag-spearhead, di ba, no? Para pwedeng utusan o pakiusapan ng DILG o lahat ng mga LGU ninyo, lahat ng governor, mayor, pa-inventory mo sa kanila kung nasaan yung mga kalmado, mga tubig na yan, di ba, no? Dadami so, pag nagkaroon ng inventory niya, may limit na lahat yan. Opportunities. Opportunities. Tama. Alam ba sa ano yung lugar na anong pangalan nun? Yung bansa na ni-research ko lang sa i-google mo nyo ngayon. Yung sa Maldives. Okay po. Maldives. Sila, more than 500 sorties sila a day. Ng seaplane. Seaplane yan, ha? Oo. Tayo baka isa, dalawa lang. So, mas malaki naman tayo sa Maldives. Naman. Diba, no? Kumbaga, tayo nga ho ang pinupuntahan ng turista dahil magaganda ho ang islands natin . May opportunity ho. So, ang ibig sabihin yan, pag naipasok sa radar ng gobyerno natin yung paggamit ng seaplane, baka yung mga liblib na mga lugar na mga gandang mga pwede maging tourist destination, ma-discover na natin. Oo. Diba, no? So, magkikreate ng malaking trabaho ngayon. And magpapasok din ng malaking pera para sa turismo, di ba? Oo. Win-win. At pag nabuhay yung turismo, maraming trabaho ang makikreate yan. Hindi lang ho piloto, pati ho yung maraming mga pera. Lugar-lugar na hindi napupuntahan, magkakaroon ng oportunidad. Ika nga.
Hindi timely lang ngayon sa kasi wala piloto, na yung pati sa mga mga ibang trabaho, no? tama yun. Oo. At saka dami ng madami ng bagong technology ngayon na makapag-o-offer ng murang pamasahe sa eroplano. Yung sa seaplane, kumubuhay niyan, ano? Mhm. So, nag-research nga kami kasi sabi ko, pagkatapos kong makausap yung, ano bang, yan ako lang dito, Parang pwede yung The Flight Club dyan, search ko The lang. Flight Club. Nakalimutan ko. Seaplane. Seaplane Adventure. Kunin niyo po kaming piloto dyan, General. Pagka... Magaling. Nawala yata si General. Ay. Wait na ako yun. kasi nag-ano siya. Hindi, nagsa-search yata si Jen Oo, yung ano niya. nag-change ng application. Tama. Bawal na pala pag ano. Oo. So, ayun. Paano natin sasabihin kay General na nawala siya? Lo, ikaw, ay, nag-message ako sa'yo, Lo. Ay, okay. Teka, message natin sa Pero sa GC. Viber. Okay. Kasi para maano natin, kasi medyo late na din, para matanong din natin sa kanya lahat ng questions. Si Captain Raymond. Kaso hindi ko alam paano i-pronounce yung last name. Ayan, nawala ulit si General. Asan? Ano yun si Captain Raymond? Comment ba? Ito. Hindi. Ito. Paano? Yan, sinend ko. Gusto ko mapag-usapan, Ina, yung ina-explain niya sa atin na mga plano nilang programa dun sa PhilSCA. Sa mga Yung bridging. Oo, di ba may ina-explain siya na gano'n na parang... hindi yan ngayon pinapatanong ko kay Lo ngayon. Ito, sumagot ako sa ano. Kailangan. Ito, yung seaplane in the PH. Captain Raymond Schwab-Schneider. Yan yung kaibigan ni Mama, yung sinasabi ko sa inyo. Talaga kaibigan ng mami mo to. Yung sinabi na kausapin natin. Kasi nga pinapapicture. Di pwede natin siya i-interview pagtapos nito. Kasi teka lang, English to no? Oo. Ano ka ba doon? Di ba na-research na natin to? Na-research natin to Teka ha. So search ko ulit yung pangalan. Tapos ang mahal, ay tinignan natin yung mga tour nila, di ba? Si Captain Raymond Schwab, ng Horizon Sun Charters. Yun yung pinapamessage nga pala ni Mama. So kailangan na rin natin siyang, baka reminder na din to na mag-reach out talaga. Oo. Nagko-connect na Tapos, may binubuo pa si General Samudio na parang, ano man tawag doon? Forum. Hindi, di ba sabi niya may mga parang... Parang ano yan forum or committee yan Parang bubuo siya ng natututok sa mga problema. Oo. Okay din, di ba? At least may gumagawa ng ng mga hakbang, di ba? Hello po, General. Ayun. Ayan. Ay, yung mic. Yung mic po. Mic lang po. Ayan, pwede. Mag-zoom na talaga tayo next time, General. Kailangan na? Baka naka-mute po. Yung mic po, hindi namin po kayo marinig. Mahirap po, Ano po kasi to, libre lang, libre. Kaya libre. Ano po, siguro po reconnect. Kung... Re-refresh niyo po. Refresh lang po. If medyo mahirapan talaga si General, baka pwede tayong mag-resched ng isa pa para dun sa programs, tapos sa Zoom. Pwede. Second episode, no? Pwede mga focus naman tayo sa programs nila.
Oo. Feeling ko doon, ganun na lang. Wait lang. Tinatry pa niyo bumalik eh. Kasi 10 na din eh. De, tsaka ano yan, at least sa susunod, ayan, papairamin na tayo ng Zoom ni Jen. Tsaka at least masasama nila tayo sa ganun, no? Tsaka yung Zoom, no? Baka naman, Zoom. Baka naman, Zoom. Baka naman, upgrade na rin. Ay, dito pa ako Wala eh. Wala. Ayan. So, general, Bale, Jen. Namin, gawa tayo ng second episode kasi gusto talaga namin ipa-discuss yung mga programs nyo sana. Pero yon via Zoom na tayo. Para Ayan. Papairamin nyo kami nun, Jen. Ha? Thumbs up naman dyan kung pwede, Jen. Teka. Si General. Wait lang. Zoom na tayo ng General para medyo madali-dali. Bawi kami sa inyo, Jen, pagka Ayan, nawala na. So, ayun, sa second episode na lang, dami pa sana nating questions about sa program ni General. Pero sa second episode na lang natin siguro para sa Zoom. Hindi, mahirap talaga yung natin. Yes. Nakagawa na rin siguro ng bad weather. Hindi naman si General ang kauna-unahang napahirapan natin. So, feeling ko dapat na talaga tayong lumipat ng platform. Time na yan. Oo. Zoom, baka naman! Ayun, so kung nakikinig mo si Jen, marami pong salamat. Ayan, marami pong salamat sa mga nanood. Sa mga nanood, pasensya na, medyo late kami. Medyo nagkaroon lang ng bad weather, di ba? Sama-sama na eh. Kaso rain or shine eh, tuloy tayo. Ayan. So, yung next episode sa Zoom na yon, hopefully di mawawala si General. Ano bang mga natin doon? Mga good goods na ibinigay sa atin, yung yung mga steps nila, no? Para sa improvement ng lahat. Actually, hindi lang naman parang isinosolve nila talagang ekonomiya, piloto, lahat eh. Paano, parang anong gobyerno, di ba? Proyekto ng gobyerno kung paano gumanda ang lahat ng ano ba tawag doon? Industriya. Sectors. Lahat ng mga sektor. So, kumbaga, ang goal niya, tulungan yung piloto, pero ang magbubunga kasi nun, kapag dumami ay mga piloto, nire-relate lang din niya dun sa tourism, di ba? Mga possible na kung bakit kailangan natin ng piloto. Magandang rin, Oo, transportation, goods, magkakaroon ng, di ba, mga goods, di ba? Okay din. Okay tourism, din talaga. Di ba? Tourism, okay din. So, win-win din talaga sa lahat, no? And sa mga negosyo, ayun din, mas madadali yung... Maraming may kinabang. Ito naman ang magandang side dito sa natin, sa ginagawa natin ngayon. Kumbaga, may halong technical, may halong realidad, di ba, ng pagpipiloto. Kasi maraming aspects eh. Di ba? Hindi lang tayo talaga nakapokus sa eroplano, di ba? Marami kang kailangan alamin, kumbaga. Yun naman yung gusto natin di ba, ipakita. Kaya nga tayo gumagawa ng buhay liparan. Ito rin yun. Kunyari, itong seaplane, di ba? Gusto pakita natin ano yung buhay ng isang piloto na ang trabaho is maghatid ng mga turista or mga goods using seaplane, di ba? Kasi yun yung mga hindi nakikita ng ibang tao. So, I guess, dapat madami. Oo, ang daming Captain Raymond. Oo. Tsaka at least yan, bibigyan niya na tayo ng mga updates. Kumbaga part na rin tayo nung binubuo niya. Kasi tama nga rin siya, hindi lang pwedeng sila. Kailangan maraming maraming makaalam ng mga ginagawa nila para maraming boses, 'di ba, na maririnig. Hindi, tsaka maganda rin malaman din to ng mga gusto maging piloto. Yung mga kunyari high school pa lang ngayon or nagsisimula mag-college, 'di ba? Para pagtapos nila ng college, alam nila na may pupuntahan sila sa mga proyektong pinaplano ng gobyerno nila General, 'di ba? Alam mapapakita natin na merong mga gumagalaw sa may mga plano, 'di ba? Na syempre itong mga plano na to is hindi to agad-agad mangyayari. Mangyayari to mga ilang taon pa pagtapos nitong masimulan na to. Yan. At speaking of plano, wala ba tayong planong Dota? Matulog? Hindi. Matulog. Gana dahil mag-aaral pa ako. Sige.
Plug mo muna. I-announce mo muna ngayong gabi, Japes. I-announce mo muna ngayong gabi na makakapasa ka ng check ride. Para, mapasubo ka. Claim it! Yan. Inaasahan natin, syempre, di ba? Pero ayaw natin pangunaan ng mga bagay-bagay. Inaasahan natin pumasa, pero wag natin pangunaan ng bagay-bagay. Ayan. Yun, Kayo, alam na tayo. May nasabihin ba kayo? invite ka ulit. Lo, i-invite mo ulit sila sa invite mo ulit sila sa Sputnik. Okay, sige. Once again, if you want to fly Airbus 320, one is one talaga, basically the airline experience. Go to Sputnik Aviation, message the page, book sa website, and ayun, makaka-experience kayo ng isang magandang simulator na akala mo totoo Tsaka talaga. may nakita ko hindi lang pala sa mga hindi lang pala sila nag-offer ng parang pati bata mga kids, no? Pwede may experience nakita ko actually, from all ages, kahit kung 1-year-old ka, pwede mo yung ilipad. 1-year-old to whatever, 100 years old, if you wanna fly it, kayang-kaya, pwede. And the flight coaches are there to help you. Yan. Baka pwede, paalam tayo sa Sputnik para to share. To share din yung mga services na offer nila, di ba? Yan. So, baka pwede natin i-share, airline experience din kayo. Diba? Tulong tayo. Natatakot ako Parang hindi ko alam yung mga gagawin dyan Takot ako sa heights Yun nga maganda doon, di ba? Kasi takot ako sa heights Ano pang hindi kung alam mo na yung gagawin? Diba? Muna tayo? Mag-Microsoft muna tayo, bago tayo So, mag-Microsoft muna tayo, sumali kayo sa Discord, di ba? Para muna tayo. Yan. Kita mo naman ang flight coach natin, kahit wala, sabi, akong bahala sa inyo. Yan ang flight coach. Ayun, yun lang naman. Ayan, so paalam na tayo. Goodbye at maraming good salamat. night. So, hopefully next week, magkita-kita tayo. Para ituloy natin. Maganda yung usapan, nabitin ako Parang ang dami nating matututunan. Ang daming, next week ulit para sa Zoom. Diba? Ang daming development na gusto niyang gawin ni Cap tuloy, ni Jen. Yan. Ang dami. So, nasa question number 3 next week pa lang ulit, tayo. Sige. Meron pa tayong 9 questions. Question number 3. Tutuloy natin yung 4 to 10. Kaya sabi ko kahit hanggang bukas Bye-bye. pwede. Goodbye. Sige, everybody. See ya. Discord, Dota. Hindi. Simulator. Yan.